Kape muna tayo. So anyway, katulad ng sinabi ko kanina na ang Lord, lahat tayo binigyan tayo ng role sa mundo, di ba? Kanya-kanya tayong role. Kaya, pag sinabing bading man, o kaya'y pulubi man, o kaya'y yung mga mayayaman man, o kaya'y ikaw may ay isang abnormal man ang katawan mo, itsura mo, mga ganun, lahat tayo ay may role sa mundo. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na, ay, abnormal yan eh. Kaya hindi pwedeng, hindi pwedeng sabihin na godly yan. O, di ba? Kaya, pag sinabi nila na ang mga bading o kaya ang mga tomboy ay talagang karumal-dumal at wala silang puwang sa mundo, nagkakamali sila. Dahil ang Diyos mismo ang nagsabi na ang templo ng Diyos ay katawan mismo. So, ang katawan natin, pinagbayan ng Kristo. Kaya nga tinawag tayo na living things. Nagkataon na tayong mga living things, we are human beings. We are alive, we are human. Iba naman yung mga animal kingdom, iba naman yun. Mga hayop, mga yon. Pero yung dumadaloy sa kanila, as long as may espiritu na dumadaloy sa kanila, sa loob nila, that's God's spirit. Di ba sabi ng Lord, God is spirit. Iba yung Holy Spirit. Kung ano yung dumadaloy sa atin, sa ating mga tao, sa ating mga human beings, Holy Spirit yan. Kaya pag tayo namatay, ibig sabihin, hindi na yung ang end ng ating espiritu, kundi the Holy Spirit, parang angel, ganun na nabubuhay pa rin tayong lahat. Pero later on, yun ang mabibigyan ng judgment. It's either we are going to hell or heaven. At ang sabi ng Lord, the kingdom of God is within us. Ang heaven is within us. Ibig sabihin, nasa loob natin ang heaven. Wala doon sa simbahan, wala doon sa kung saan-saan, kundi nandito sa loob natin ang heaven. And that is the kingdom of God. Kaya pag sinabihan natin na ang dumadaloy sa katawan ng isang bakla ay demonyo mismo, nagkakamali sila. Dahil mismong ang espiritu, the Holy Spirit na dumadaloy sa loob ng mga bakla, bading, transsexual o kaya bisexual, that is God. That is the Spirit of God. Kaya nga sinasabi na kung sakali man na kung anong ibinato mo na panlalait sa isang bading o kaya mga lesbians, transsexuals man, so bisexuals o kung sino man, pag nilait mo ang isang pagkatao ng kahit sino sa kanila, ibig sabihin nilait mo na rin ng Diyos. Dahil yung mismo, I am the temple of God. Ako. Di ba sabi niya, be still and know that I am your God. Sinong I am na yon? Tinanong mismo Moses noon, sabi niya, paano kung may papatunay sa kanila na ikaw nag-utos? Paano kung sakali man tinanong nila, ano ang pangalan mo? Di ba sabi ng Moses? Nasa Biblia yon. Ang sabi ng Lord, sabi ng God, sabihin mo, I am. Di ba pag tinanong ka, anong pangalan mo? I am Mystica. I am Ruby Rose. I am Edwin. I am Troy. I am Kid Lopez. I am this. I am that. Diba? So ngayon, kung ano ngayon ang nanggagaling mismo sa loob ko, kung anong sinasalita ko ngayon, they are coming from the Bible. Kahit hanapin mo. Totoo kung anong pinagsasabi ko. Kung ano man ang mga dumadaloy ngayon sa bibig at lumalabas at ipinaparinig ko sa inyo, kanino yon? Kay Lord. Sino si Lord? I am. So ngayon, sino nagsasalita? I am. Sino yung I am? God. I am God. Kung sino ngayon ang nagsasalita, I am God. Hindi si Ruby, hindi si Mystica. I am God. Dahil kaya nga niya binili noon, pag sino ang nagtanong kung ano ang pangalan ko, sabi niya, sabihin mo, I am. Di ba si Kristo, nung pumunta siya dito, nung sinabi nila na, sino ba talaga ang Diyos? Sino ba ang Ama? Di ba sabi niya, I am. Napakasimple. Napakasimple. At bago siya umalis, di ba, namatay siya. Pagkatapos, ang kinausap niya, lahat ang mga tao nung sabi niya, pag umalis na ako, dahil babalik na ako sa Ama, sa Diyos Ama, alam ko na kung sino yung mga naiwan ko, they will do better. Sino man naiwan? Tayong lahat. Tayong lahat. Hindi niya sinabi na yung mga disipulo lang. Kung sino ang mga followers ni Jesus, sila ang mga disipulo. Sila ang nadisiplinan, sila ang napagsabihan, sila lang ang nakinig.
There were times noon na nandun siya at nakita nila si Kristo na nagsasalita o kaya gumagawa ng mga mahimala, kaya nga siya nakakuha lahat ng mga followers na libo. Pero nung nag-start na siya na nagsalita at sinabi niya na I am the blood. 'Di ba? Yung sinabi niya, drink my blood, eat my body because I am the body of Christ. If you take the body of Christ and drink my blood, then you will be saved. Pero anong ginawa ng mga ibang tao? Sabi lang, ano to, ulol? O lahat sila umalis. Sino lang ang nadisiplinahan? Sino lang talaga ang naging genuine, naging totoo ng mga real followers niya? 12 na disipulo. Pero yung 12 yon, lahat ba sila talagang totoong disipulo? Hindi. Dahil nagkaroon ng isa sa kanila na si Judas, siya mismo ang nagbenta sa kanya. Kaya wag mong sabihin lahat ng mga disipulo niya ay talagang totoo na follower talaga. Kaya pag sinasabi ni Macchio na I am a real Christian, hindi totoo yon. Dahil pag sinabi niyang real Christian, lahat ng mga utos talagang gagawin mo. Sinabi ba sa utos na Biblia na saktan mo ang kapwa mo? Paduguin mo? Bugbugin mo ang kapwa mo? Sinabi ba yon? Pati yung pagtatato kung hindi mo trinato na sagrado ang katawan mo, yung pagtatato na nga lang, di ba, konting dugo lang niya, how much more nga pang bugbog, yung pang boxing, pampadugo, di ba? Hanggang sa bumubukan na yung mga sugat, pati na yung mga yung mga tumutulong dugo. Yun ba ang sagrado? Yun ba ang godly? Lahat yun ay worldly passion. Ungodly yun. Kaya wag niyong sabihin na iyon ay tama. Kaya wag mong sabihin na wala rin siyang ginagawa. Nakarumal-dumal. Mas karungal-dumal ngayon pinapadugo mo yung katawan mo para lang sa pera, para lang magano. Yun ay kahayukan. Yun ay katakawan sa pera. Na kahit dudugo na yung pera nila para lang maipakita talaga nila pinaglalaban ko ang Pilipinas. Is that the real godly way para ipaglaban ang Pilipinas? Paduguin mo yung kalaban mo. Marami namang sports na hindi karumal-dumal. Mas karumal-dumal doon. Kaysa yung pagmamahalan dalawang tao, nagkataon lang na bakla, tomboy ang mga yon. Nagkataon lang talaga. Pero sabi ng Lord, utos niya. Ang sabi niya, na bago ka pa ipinanganak, you were wonderfully made. You were chosen by God. Kaya kung anong role mo dito sa Pilipinas, that was chosen by God. Kung naging bakla ka man, naging bading ka, naging transsexual, naging bisexual, yun ay role mo dito sa mundo para makipakita rin kung sino ang tatrato tayo ng mga tao at kung sino ang tatrato tayo ng makahayop. And obviously, Manny Pacquiao treated them as makahayop. We are in the likeness of God. Ibig sabihin, we are supreme being. Kaya pag trinato mo na yung likeness ng tao na bakla na yan, pag sinabi mo, ay, mas masahol pa sa hayop yan. Sabi ng Lord, I am the likeness of you. You are the likeness of me. Kaya kung ang tingin mo pala sa kanya ay hayop, masasaktan ng Lord. Kasi, ipinanganak kang tao. Nagkataon lang na yung dumadaloy na spirit sa iyo ngayon ay espiritu ng babae. Pero kaya nga may mga deform. Kaya nga meron yung mga it looks abnormal sa harap natin, sa tingin natin. Pero hindi. Hindi abnormal sa tingin ng Diyos kasi siya mismo ang gumawa sa kanila. Walang abnormal sa atin. Bakit natin paparatangan na abnormal silang mga tao? Dahil ba sa nagmamahalan sila? Di ba sabi niya, I am love. So kung ano yung namamagitan sa kanila ng love, ibig sabihin, hindi siya yon. That is God. God is love. Hanggat mayroong love na magitan sa kanila, it's either mga bading ang mga yon o hindi. That is still God. Kung ano yung espiritu na dumadaloy sa kanila, that is still God because God is a spirit. At mas lalo na, they are human beings. So it's the Holy Spirit. Kung ano yung espiritu na dumadaloy sa lahat ng mga living things, that is a spirit. Nagkataon lang na ang mga hayop, mga halaman, o kaya lahat ng mga living things, mga isda,
Every living thing. Lahat mga trees. Di ba lahat ng mga yan ay buhay? Living things. Di ba ang sabi ng Lord, I am the life. So, ang life na yon is equivalent to God. And God is Spirit. Lahat ng mga living things, that is Spirit kung anong dumadaloy sa kanila. At kung nawala yung Spirit ng mayan, ibig sabihin they're dead. Di ba tayong lahat? Pag namatay tayo, nawala ng Spirit. Di ba ang sabi ng Lord, I am the blood. Kung ano yung dumadaloy sa inyo na dugo, that is God. That is blood. That is Jesus Christ. Di ba sabi niya sa Biblia? Kung nawalan na tayo ng dugo, di ba patay na tayo? Ngayon naniniwala ka na life is God. And God is Spirit. Pag nawala na tayo ng Espiritu, pag umalis na yung Espiritu sa atin, ibig sabihin we're dead. Pag umalis na, nawala na tayo ng dugo, that means we're dead. Kung wala na yung water, kasi sabi nga naman ng Biblia, Christ came with water and blood. At ang mismong Espiritu, and that's the truth. And the truth, ang mismong nag-testify na tayo ay may Diyos. Kaya nga sabi ng Jesus, I am the way, the truth, and the life. Anong sinasabi niyang way? Ang way ay yung mga teachings niya, that is the way. Lahat ng mga teachings na iniwan niya sa atin, that is the way. Pero of course, nagkaroon sila ng agreement with the demon, which is, ang demon na yon. Sumasang-ayon na ang Diyos niya ay, ang Lord din, ang God din. Si Jesus din yun. Nagkataon nan si Jesus na siya mismo ang word ng Diyos. Diba? Nagiging tao siya para may pakita sa atin kung ano ang tama at mali at masabi sa atin kung ano ang tama at mali. Hindi na lang siya nanggaling kung saan-saan. Nanggaling siya sa langit, nanggaling siya sa Kanya. And, di ba sabi niya sa John 1:1? In the beginning there was a word, and the word was with God, and the word was God. Napakasimple. Ang word na yun ay mismo ang God. And the word was God. Sinong word na yun na naging tao? Si Jesus Christ. So, sinong Jesus Christ na siya yung word na sinasabing the word was God? So, ibig sabihin, si Jesus is God. Nagkatawang tao to para mapakita sa akin, may pakita sa inyo, mapakita sa ating lahat na may Diyos. Dahil kung hindi siya pumunta dito sa lupa, hindi natin malalaman kung sino siya. At hindi rin magsasalita na, you will do better than me. And that's the reason why I'm doing it right now. Dahil siya nga mismo, walang naniwala sa Kanya, walang nagtiwala sa Kanya. Kaya nga iniwan niya yung word na, you will do better than me. Kaya nga ginamit niya ako. Sa panaginip ko, nagpakita ang truth. Dahil alam niya na there will be a time na magagamit niya ako at ako mismo magtatestify na nakita ko ang truth. Walang nagpakita sa akin na mukha. Walang nagpakita sa akin na tao. Na mismong si Jesus Christ ng tao. Dahil because God is Spirit and because God is the truth. And God is love. Ano ang lumalabas ngayon sa bibig ko? That is God, love, truth. At sinabi niya mismo, I will make you stubborn. I will make you strong para masabi mo kung anong katotohanan. Yun mismo ang nasa testimony ko doon sa mysticaltempleofchrist.com. Basahin nyo yun. Lahat ng testimonial ko nandoon. Kaya nga ako nagsasalita ngayon because para lang maiparating ko sa inyo. Because sabi niya, mas matalas pa ang salita kaysa sword. Di ba yun ang sabi niya? Kaya kung anong mga salita ngayon, bakit ganito ako magsalita? Gusto niya talaga na maiparamdam sa inyo na mas matalas ang salita niya kaysa sa sword. At kung ano man ang pwede mong matalim dyan na ipakita mo, mas matalas ang salita niya. Dahil kung hindi ko patalasin kung anong salita ko ngayon, walang maniniwala sa akin, kailangan panindigan ko. Hindi katulad ni Manny Pacquiao na nagsalita, hindi niya mapanindigan kasi alam niya, mali. He's not telling the truth, kaya hindi niya mapanindigan, kaya nagsorry. But I am not telling a lie here, kaya hindi ako magsosorry. I am telling the truth, kaya kung ano man ang sinasabi ko, it's nothing but the truth, so help me God.